Kilala ko si Risa Hontiveros. Ang tanong ko sa kanya, siya ba ay merong moral ascendancy? Bawal po ang makiapit sa hindi mo asawa. I hate to do this. Ikaw ba'y naging makatarungan? Humarap ka sa television, nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo, binababoy mo ang isang tao? Bakit? Sino ka? Ano ang moral na karapatan mo para mag-akusa ka, magsalita ka ng kababuyan? Bawal makiapit sa asawa. Itigil mo yan dahil walang pupuntahan yan. Nakita mo nangyayari. Nahahalungkat din ang kababuyan mo. Pag nambaboy ka ng tao, parang ano yan eh, yung di ba merong kasabihan, no? Kung ang bahay mo, no? Kung ang bahay mo ay puro salamin, kung ang bahay mo ay puro salamin, huwag ka mambabatas ng tao sapagkat pag binato ka, sabog ang bahay mo. So Justice Tony, kaya nga po kami tumawag dahil naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Ito ay bilang pagtugon na rin sa petition po ninyo at ng ibang grupo para po mapigilan muna yung paglipat ng pondo ng PhilHealth papunta ng National Treasury. Pero ito ay last 29.9 billion na ba dahil meron ng 60 billion na nailipat eh. So Justice Tony, kung sakali man na sabihin ng Korte Suprema, magdinig tayo. Mag-present kayo ng mga argumento nyo bakit hindi dapat ilipat. Ano ho ba dapat ang dahilan, Justice Tony, na hindi pwedeng ilipat ang pondong ito? Sabi ng saligang batas natin, no law shall be passed authorizing the transfer of appropriations. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Gwiz, babalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Pero bago man yan ang lahat, salamat muna tayo ha. Umabot na po ng 51,000 new subscribers. Maraming salamat po. At dun sa datihan na walang sawang sumusubaybay, maraming salamat. Eto, ano ba meron naman chismis si Chikadora sa atin? Ano na naman tong chismis ni Chikadora? Pero bago natin simulan ang ating reaction, talakayan, isang like, isang share, gusto po tayo dyan, i-like ang video para maging maganda po ang algorithm ng ating channel. Sama-sama tayo. At syempre, may join button dyan kung gusto nyong sumali sa ating mga, mga talakayan, mag-join na kayo para hindi kayo laging huli sa ating mga vlogs, mga balita, mga chismis, etc. Kabu. Yan ha. Salamat muli. Eto na, ano meron? Ayon dito, ay shoutout nga pala kaya Lota, Lota, a new member natin ha. Shoutout sa iyo ha. Nag-join siya. Eto. Matapos sabihin walang toot. Matapos sabihin walang toot si PRRD, kababuyan ni Tutut binulagar ng ex-NPA. Naku, ano naman kaya ito? Mukhang revelasyon na naman ito mga kasama. Matinding revelasyon. Yan kasi. Batikos kasi kayo ng batikos. Ngayon, eto na. Mga taong bayan ang ngayon naghahalungkat na mga kababantutan. Meron ba? Yan ang tanong. Kung meron, di sabihin natin, i-play natin yung video. Tayo ay nagre-reaction. Alalahanin nyo, reactionista lang tayo. At yan lahat ay nakabase sa video. Ano bang meron? Pwede bang iparamdam mo sa amin, Chikadora? Sabihin mo sa ating mga viewers na talagang ito ay isang makatotohanan na isang revelasyon. Pasok. Ano yan? Di bali nang maging palamura, kesa naman maging kirida. Tila na back to you ang senator na si Risa Hontiveros matapos sabihing ayaw niya raw ng bastos at nagmumura na pinatukuyan ng former president na si Rodrigo Duterte sa nagdaang Senate hearing kung saan tila ininsist ng senadora na wala raw lugar sa kaniyang tahanan o sa tahanan ng mga senador ang pagiging palamura ng dating Pangulo. Sa hindi inaasahang pagkakataon,
bumaligtad agad ang sitwasyon. Yan. Dahil ilang araw lamang ang nakalipas nang matapos ang nasabing unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na isiwalat sa publiko ang isa sa mga di umano'y matitinding bahong itinatago di umano ng controversial senator na si Risa Ontiveros, kung saan ibinulgar ng dati nitong kasama sa kalsada at nagpakilalang former rebel na si Ka Peter Mutok na Ala. tila naging kirida daw ang senadora Oh my! at pumatol di umano sa may asawa. Ito ang matapang na pagsisiwalat ng dating rebelde at ngayon Ma-interrupt lang natin si Chikadora. Ate, ito ayon sa video, ayon dito kay Chikadora, kasamahan ho daw nito. Ibig sabihin, may alam talaga itong tao na ito. Kung sino yung nakikita nyo sa screen, siya po daw di umano ang magbubunyag ng kabantutan. Haba. Ibang klase, no? Ay, sabi ko nga, pag meron ka talagang ititagong baho, yan ipupukol mo sa iba. Ayon yan kay Alvin. Si Alvin ay lagi natin kasama yan nagko-komento rito. No. Tayo yung nagbabasa lang. 'Di ba? Yun. Malalaman pa natin sa gulong-gulong na mga pagdinig na yan. Baka meron pang ibubulgar dito. Patungkol yan. Sabi nga dito, matapos sabihin walang, 'di ba? Matapos sabihin walang si Duterte, baho ni Risa siniwalat ng kasamahan sa kalsada. Ibig sabihin, kasamahan niya dati, di ba? Senadora, inakusahang ng bababoy ng pamilya. Basahin nyo. Malalakihan ko Di ba? Tama. Tama yung nakasulat. Kumabit sa may asawa. Question mark. Di ba? Yun ang sabi rito. Tuloy mo, Chikadora. Nagbalik loob na si Ka Peter Mutok na tila sinabing kilala niya raw ang pagkatao ng controversial senator na si Risa Ontiveros. Sa mga nagdaang maisug rally, isiniwalat mismo ni Ka Peter Mutok ang di umunay kababuyan raw ng senadora nang di umunay may nabalitaang itong pumatol sa may asawa. What? Kung manglalait raw o mambabatikos o sasabing bastos ang isang tao, dapat raw ay humarap muna sa salamin si Senator Risa Ontiveros nang makita niya ang kanyang mga kapintasan at huwag raw siyang maglinis-linisan. Dahil dito, binatikos ng maraming netizen at ni-real talk pa ang senador na si Risa Ontiveros. Batay sa kanilang naging pahayag, mas gugustuhin raw nila ang taong palamura kaysa naman sa isang senadorang tila naging kirida pala. Narito't panoorin ang buong pahayag ni Ka Peter Mutok kung saan walang pinalagpas at dire-diretsong isiniwalat ang lihim ng senadorang si Risa Ontiveros matapos itong sabihin at tanungin na malinis raw ba ang senadora gayong napabalitang nanira raw ito ng pamilya at kumabit sa may asawa. Panoorin ang full video. Walang hiya ako kasi galing ako sa baba. Your home's gotta have the new PLDT Home Fiber Unli-All. Get supercharged. Salamat Class kayo, 3 Mr. ako. Chair. Thank you. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya, ng seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya extrajudicial killings. ako bastos Salamat ma'am. kayo, Wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Kilala ko si Risa Ontiveros. Ang tanong ko sa kanya, siya ba ay merong moral ascendancy? Bawal po ang makiapid sa hindi mo asawa. I hate to do this. Ikaw ba'y naging makatarungan? Humarap ka sa television, nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo, binababoy mo ang isang tao? Bakit? Sino ka? Ano ang moral na karapatan mo para mag-akusa ka, magsalita ka ng kababuyan? Bawal makiapit sa asawa.
Itigil mo yan dahil walang pupuntahan yan. Nakita mo nangyayari. Nahahalungkat din ang kababuyan mo. Pag nambaboy ka ng tao, parang ano yan eh, yung di ba merong kasabihan, no? Kung ang bahay mo, no? Kung ang bahay mo ay puro salamin, kung ang bahay mo ay puro salamin, huwag ka mambabatas ng tao sapagkat pag binato ka, sabog ang bahay mo. Sabog ang bahay mo. So, yan Paninyo si Risa Hontiveros. Risa Kilala ko siya. Kilala ko si Risa Hontiveros. At ang isang issue na nais kong erase dito, yung ginagawa niyang pambababoy kay Pastor Kibuloy sa Senado nang walang kalaban-laban. Ang hinarap ay mga nakamaskara na challenge ng mga napanood ko na ilang mga kabataan at mga kasapi ng ating relihiyon na pinasisinungalingan at ini-expose kung sino-sino itong mga to. Sino ba si Risa Hontiveros? Ang tanong ko sa kanya, siya ba ay merong moral ascendancy? Hello! Ang bawal ang makiapid sa hindi mo asawa. Tama! Bawal. Bawal. Bawal po. Yan ay nasa Biblia. Bawal po ang makiapid sa hindi mo asawa. Senator Risa, I hate to do this. Subalit, ikaw ba'y naging makatarungan? Pumarap ka sa television, nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo, binababoy mo ang isang tao, binababoy mo ang isang religious leader. Aboy! Inuulit-ulit mo. Inaakusahan mo. Sinintensyahan mo na sa mga interview. Napapanood kita. Sinasabi mo talaga na si Pastor Kibuloy ay rapist. Nangaabuso. Magnanakaw. Etc. etc. Bakit? Sino ka? Bakit? Pakinggan po ninyo. Gusto kong itanong sa kanya to. Jack na nanonood siya 100%. Bakit? Bakit? Ayaw kong tawaging Senator Risa. Bakit Risa Hontiveros? Bakit? Mas malinis ka ba kay Pastor Kibuloy? Bakit kinakailangan babuyin mo, salbahihin mo, alipustain mo? Binaboy mo si Pastor Kibuloy, napanood kita. Bakit kinakailangan mong gawin yan kung nangangarap kang maging vice-presidente o presidente? May iba pa bang dahilan? May iba pa bang dahilan? Ngayon, mag-isip kayo. Uulitin ko yung tanong. Ano ang moral na karapatan mo para mag-akusa ka, magsalita ka ng kababuyan sa isang religious leader na katulad ni Pastor Kibuloy? Bakit? Eto magbabanggit ako ng mga pangalan sapagkat kilala ninyo si Risa Hontiveros. Masyado akong, ewan ko, hindi parehas. Talagang binaboy, At kung magsalita siya, hindi niya lang inaakusahan, hinuhusgahan niya na. Kaya ako, inire-raise ngayon yung issue, bakit? Ano ang meron ka bang moral ascendancy? Anong moral meron ka? Wala, bawal makiapit sa asawa. Kirida ka pala! Kirida ka pala! Kurikat! Kirida ka pala! Kirida ka pala! Kurikat! Kirida ka pala! Kirida ka! Ganyan na po ang nangyayari, ha?
galit na po ang mga taong bayan, ha? Karamihan. Sa tao na ito. Alam nyo bakit? Kasi as long na ikaw ay nagiging galit, kung halimbawa, nakita nyo naman doon sa Senado kung paano siya magtanong, ha? Hindi parang puot at galit kasi yung katanungan niya, di umano eh. No? Kung ikaw ang mag-analyze at iintindihin mo, parang sa isang senadora o isang part ng investigasyon, di ba? Yun lang ang komento natin. Tayo ay reaction, komento. Sa opinion lang natin yun. Kaya kayo, kung alam nyo na ito ay, sa tingin nyo lang ito ay katanungan. Kung sakali pa ito ay tumakbo ng isa pang higher position o magpa-re-elect sa pagka-senadora, sa tingin nyo ba ay mananalo pa ito? Yun lang katanungan ng ating mga kababayan. Sa tingin nyo, kung alam nyo na ito ay medyo tagilid, type nyo dyan sa comment section. Wala na po yan, tagilid na po yan. Type nyo dyan. Kung alam nyo naman ito ay mananalo, yun, lagay nyo, yes, mananalo pa yan. Yan ang mga, pag-uusap-usapan namin, pag-uusap-usapan natin, habang tumatakbo yung investigasyon. At syempre, for sure ito, 2028, ay tatakbo ito, ng higher position. Yan ang napapangita natin, no, pagdating. Kasi may mga chismis-chismis, umuugong na balita. Na, yun nga, gaya nga sa sinabi ni Kuya, dati niyang kasamahan na kung may balak siyang tumakbo na pagka-bise o pagka-pangulo, dapat hindi ganun, hindi sa pamamaraan na ganun. No? Dapat ipakita niya yung maganda, para maakit niya, makumbinsi niya yung mga tao. No, hindi dadaanin sa pamamulitika di umano. Yun lang ating mga komento, samut-saring kwento, samut-saring komento, samut-saring pagtatanong ang nakikita natin dito sa comment section. Tuloy mo, Kuya. Si Risa Hontiveros ay kabilang dun sa tinatawag na yung mga nagpapanggap pang left of center, yung mga nagkakali-kaliwaan. Ito mga SOCDEM na tinatawag, no? Nung magkaroon po ng split sa Communist Party of the Philippines, ang nagkaroon ng tinatawag na RJ, yung mga rejectionists. Ito yung mga nanalig ng gusto kay Jose Maria Cis. Ito yung mga rejectionists, ito yung mga lumaban. Sa kabilang panig naman ay yung mga tinatawag na RA, yung reaffirmists. Ito yung mga nagtaguyod ng linya, yung armed struggle ni Jose Maria Sison. Itong sila, Risa Hontiveros, ay humiwalay sila. Ayaw nilang magpa-identify. Subalit, nung maging presidente si Noynoy Aquino, binigyan sila ng poder. At pinamahala sa kanila yung isang malaking programa ng reforma sa lupa. Ang akbayan na pinamumunuan niyang grupo nila Risa Hontiveros ay tinreten yan na papatayin ni Jose Maria Sison. Nakagulo sila. Nagkakalabasan na dito, may nachismis pa dito. Ito pala ay dating... Nako po. Kaya pala yung minsan nakakapanood tayo, ang tawag sa kanila, makakabila. Ito kasamahan niya daw ito, di umano. Ang pangalan daw nitong lalaki na to, kung sino yung nagsasalita, ay si Peter. Eto na, bunyag na. Kaya pala sila dyan, sama-sama sila. Ito meron lang ako ipapakita ng slide sa inyo, nasabi na nga dito kung ano ang tawag sa kanya at saan siya nagmula, eto naman. Meron lang ako kwento, kaya naman pala nananahimik. No, bakit? Bakit walang, ang tawag dito, walang mga ugong-ugong. Natatakpan na lang ng issue. Ang usapin dito, yung pondo, ano naman nangyari sa pondo? Merong mga katanungan dito, maibabalik po ba yung pondo? Kasi alam nyo mga kababayan, mga kasama, ito yung huling tranche ng pondo para mailipat. Para mailipat ang pondo, yung pondo ng PhilHealth. Ang pag-uusap dito. Meron na tanong dito.
Ayan na. Lakihan natin para mabasa nyo. Marcos urged to return Philippine funds from Treasury after Supreme Court ruling. Diba? Ang tanong, paano yung ibang naipasok na? Naibalik na sa National Treasury. Paano yung ibang pondo na yun? Imagine na, 90 billion. Kulang na lang po ng 29 something billion o kulang-kulang 30 billion na lang po ang lilipat ngayong November. Yung ibang pera, ibang pondo o ibang kaban, ando na, di umano. So, anong mangyayari doon? Ano po ba ang gagawin doon? Meron po bang project? Meron po bang paggagamitan? Yan po ang mga katanungan ng ating mga kaibigan, kababayan, mga netizen. Kung meron ba kayong ilalatag na pinapakita sa taong bayan na yung pera ng PhilHealth gagamitin nyo sa isang proyektong maganda, malaki, kalidad, maasahan, at pakipakinabang. Yan ang tanong ng ating kababayan. So sana lang, meron silang may pakita sa taong bayan na umaasa yung pagbabago na nawala di umano dahil sa maling pagboto. Yan ang sabi ni Kamando rito. So, tayo, basa lang tayo ng basa pwede mo bang ikwento sa amin, kuya, kung ano ang mga nalalaman mo dyan patungkol dyan sa PhilHealth na pondo? Meron pa ba? Maibabalik pa ba? Ano? Kasi last na lang November. This coming November, last na lang po. Lipat na yung 90 billion di umano. Ibig sabihin, ubos na naman. Yan ang tanong. Sige, pasok mo kuya. Kwento mo sa amin, Right, so Justice Tony, kaya nga po kami tumawag dahil naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Ito ay bilang pagtugon na rin sa petition po ninyo at ng ibang grupo para po mapigilan muna yung paglipat ng pondo ng PhilHealth papunta ng National Treasury. Pero ito ay last 29.9 billion na ba dahil meron na 60 billion na nailipat So Justice Tony, kung sakali man na sabihin ng Korte Suprema, magdinig tayo. Mag-present kayo ng mga argumento nyo bakit hindi dapat ilipat. Ano ho ba dapat ang dahilan, Justice Tony, na hindi pwedeng ilipat ang pondong ito? Sabi ng saligang batas natin, no law shall be passed authorizing the transfer of appropriations. So, hindi pwede mag-enact ng batas yung Congress to authorize anyone transfer appropriation. Okay. That's the general rule. Opo. Prohibition yan. Opo. Ang ginawa nila dito sa General Appropriations Act ng 2024, inauthorize nila yung Secretary of Finance to transfer appropriation from PhilHealth to the unprogrammed appropriations. Pasok na pasok yan. So, imagine unprogram. Unprogram appropriation. Sana lang, pagdating ng araw, merong mapuntahan, merong mapakita. Kaso unprogram anak ng bugi naman. Can do the prohibition. Yes. That is directly in violation. Okay. Kasi sinabi nila, ang malipat lang ng Secretary of Finance ay surplus funds. Yung surplus, whether it's surplus or not surplus, appropriation pa rin yan. Whether it's excess funds or surplus, galing sa appropriation yan. So pasok pa rin yan. Pero merong exception sa general prohibition. Which is? Ang sabi ng Constitution, ang pwede lang sa Executive Department na maglipat ng savings, hindi appropriation savings, ay ang Presidente. Pag may batas, delegating the power. Yes. Yung appropriation at saka savings, iba yun. Opo. Pag appropriation, let's say 100 million yung appropriation to build a bridge. Opo. Nagasto lang nila 80 million So na kumpleto na yung bridge. So may savings. of 20. Yes. So yung Presidente pwede ilipat yung 20 millions sa ibang item ng budget to augment the other items. Yun lang pwede magawa niya. Hindi niya pwede malipat yung entire 100 million. Because dapat may savings. Ito po bang yung savings, malaman mo lang yan kung natapos na yung project. Yung 89 billion po na ililipat dapat, yun ho ba ay tinuturing ng PhilHealth na savings? Yung sabi doon sa batas, excess funds or surplus. Ngayon, kahit na surplus or excess funds, appropriation pa rin yan. Galing sa appropriation. Savings dapat. At saka ang pwedeng maglipat niyan, yung Presidente lang, hindi pwede yung Secretary of Finance. So, ano pa rin, that's still violation. Kilala niyo po ba sino yung Secretary of Finance? Kilala niyo po ba? Yan po ang ating abangan, no?
kung sino talaga. Ubus eh. Eto na ha. Kita nyo kung sino to ha, kung sino nagsasalita. Si Antonio Carpio. Yung dating, ayan, yung former Supreme Court Justice. Alam nila kung ano. Nasa saligang batas eh. Ngayon, kina-question nila, bakit nagkaganoon? Tuloy, kuya. Violation pa rin yan ng saligang batas. Para ang nakikinita ko, partner. Para nakikinita ko, sasabihin ni Secretary Ralph Recto, I am the alter ego of the President because I am the Finance Secretary and I'm acting on behalf of the President. Pwede ho bang ganon, Justice Tony? Pwede yan, kaya lang may problema sila. Which may is? Another provision ng Constitution na it says ganito. Opo. Funds raised through taxation for a special purpose shall be used only for that purpose. Sino yung narinig niyong Finance Secretary? Anong pangalan? No, di ba? Yun. Kung narinig niyo yung pangalan niya, baka tumakbo yan, alalahanin niyo. Kaisa sila sa mga di umano. Alright? Sige, tuloy. Okay. So, itong funds ng PhilHealth, that was raised by excise tax. Doon sa excise tax code natin, nakalagay, X% of the sin taxes, excise taxes on alcohol, shall go to PhilHealth. Right. So, this is special fund raised for a specific purpose. Hindi pwedeng ilipat yan. To another kahit purpose. Kahit ang presidente, hindi pwede maglipat. So sino mga... Pwede lang ilipat yan kung the purpose has been accomplished or may savings. the law has abandoned the purpose. Hindi naman ni-repeal yung PhilHealth. Andiyan pa rin. At saka yung PhilHealth, hindi pa nila na-accomplish yung purpose kasi ang dami pang Pilipino na hindi covered. Correct. Tama! Every year yan, may tao na nagkakasakit, nangangailangan ng gamot. So, hindi talaga ma-accomplish yung purpose kasi continuing need. Hindi ba, Justice Tony, kaya nga tayo nagkaroon ng universal healthcare? Law. Diba? Kasi nga yan ang gusto. Lahat ng Pilipino dapat covered. Hindi ba? Yes. So, ang hindi pa nila actually na-cover lahat tayo Correct. Although legally, everybody is a member, pero ang dami pang hindi naka-register. Isipin nyo pati yung mga news anchor, nagagalit. Sa nangyayari ngayon. Isipin nyo Pilipino dapat ang makinabang pero anong nangyayari ang sistema ngayon? Bakit nagkalipat-lipat? Tapos yung cover lang ng PhilHealth, magkano lang ang binibigay doon sa taong sabihin natin, merong hospital bill o mga nagsasuffer ng karamdaman, magkano lang ang kino-cover ng PhilHealth? Samantalang yung mga tao na yun, Nagbabayad po sila. Mas maganda na lang, kumuha ka na lang ng every month. Meron po mura ngayon. Nakahanap po ako hindi ko muna sasabihin kasi baka mamaya pagalitan tayo No? Parang ang cover lang is 1,200 monthly. 1,200 monthly. So ang cover niya, just in case emergency, 100K. At least yun, maganda na yun. Hindi ko lang alam, hindi ko pa nabasa yung policy. 100K per illness o hindi ko pa Pero nakakita na ako. So, ganun. Kaysa magbayad ka ng 700 a month, dagdagan mo na lang po. Yun, sigurado, mapapakinabangan mo. So, tuloy. Yes, sir. Yes. At saka di ba nga adjust nga sila ng adjust ng benefits? Premiums pati. Yes. Tapos tinaasan pa nila yung premium. Diba? Naging 5% na ngayon. And that means talagang kulang. Ang nangyari, in fact, ang daming mga hospital na nagsasara kasi hindi nababayaran ng PhilHealth. May arrears. Justice Tony, dumako po tayo dun sa mismong naging desisyon ng Korte Suprema, Ang sabi kasi, the Supreme Court issued a TRO to enjoin the further transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. Further transfer po. It was silent yung mga nauna ng tinransfer. Yung nauna yung 60 billion. Nailipat. So, paano ito? Tama ka. Ang ginamit na word, further transfer, that means yung nalipat na noon, hindi covered by the TRO. Bakit ganun? Yun ang meaning nun. So, pwede nang gastusin yun. Pwede nang gastusin yun. Kaya, I'm appealing to the President na hintuin muna yung paggamit ng mga funds na nalipat na. Hintayin hanggang ma-decide ng Korte Suprema because they will have oral arguments itong January na. Yes. So, pwede naman nila i-decide kaagad yan, no? Kasi ang tanong natin, Boss Tony, ganito. Kung halimbawa, tinanggi ng presidente, wala na ubos na. Ano ang magagawa natin? Meron po ba tayong kakayanan, karapatan? Meron po ba kayong kakayanan na habulin
itong mga naglulustay di mo ng pondo ng PhilHealth. Sana naman mabigyan tayo ng advice ni Sir Tony, ni dating former Supreme Court Justice, patungkol nga dito sa nangyayaring ubusan di umano ng pondo ng PhilHealth na yan. Tuloy. Simple naman lang, klaro naman yung saligang batas. So, we are appealing to the President to direct the National Treasurer to return the funds first. At saka, hindi naman gagastusin ng PhilHealth yan kagad. Ilalagay lang yan sa placement, sa money market, bibili lang yung treasury bills. Tapos, hintayin na lang yung decision. Malapit na yan Pwede naman bilisan ng Korte Suprema yan. So, the President should now take the initiative to return the money in the meantime habang dinidecide ng Supreme Court yung merits of the case. Paano kung nagastos na? Yun ang isang malaking tanong. It's a big question mark. Paano kung nagastos na? Ano pang hahabulin ng taong bayan? O sino ba ang hahabulin ng ating kababayan? Di ba? Galing mo ate, natumpak mo. Patuloy. Hindi pa siguro nagastos, no? Kasi kakalipat lang yung second tranche. Yung first tranche baka may nagastos to dyan. Pero pwede pa habulin yung whatever is still there with the National Treasurer. Justice Tony, bilang dati po kayong parte ng Korte Suprema, kapag ganito pong nag-i-issue ng temporary restraining order, base na rin sa petition na isinampa, kung ano pa man yan, anong kahulugan nito? Ano ang nakita ng Korte Suprema kung kaya't nag-issue ito ng TRO? Ang TRO, i-issue yan if there is a clear legal right of the petitioner. Yun. Clear legal right na hintuin. At saka, the damage is irreparable. Well, ang sabi namin, yung damage is irreparable dahil 89.9 billion yan, pag dineclare ng Korte Suprema, unconstitutional ang paglipat, dapat isauli yan ng mga government official. Hindi wala namang maka-afford sa kanila ng 89.9 billion. Kahit na si Secretary Recto, kasi siya ang principal party dito, siya ang nag-issue ng circular, siya ang i-direct ng Korte Suprema, return the money, hindi naman mababalik yon. So, irreparable ang damage because hindi maibabalik. So, dapat mag-issue ng TRO. At saka clear legal right because the Constitution is very clear. Hindi pwede siya i-authorize Yan ang mga kasama. Napakinggan natin kung ano yung mensahe ni dating former Supreme Court Justice Antonio Carpio patungkol dito sa usapin na nailipat at ililipat yung last range ng pondo ng PhilHealth. Kaya kung meron kayong suggestion, komento, maganda i-comment nyo dyan sa comment section. At siyempre, huwag nyo kakalimutan mag-like and share ng ating video. Bukas abangan nyo meron tayong upload pa rin, morning time, oras ng Pinas. At siyempre sa hapon, meron din po tayo. Susubukan po natin magdagdag pa ng time slot para naman dun sa mga nasa abroad. Subukan natin mag-upload ng 1 o'clock in the morning. Para doon, kasi minsan taliwas sa oras natin yung ayan para hindi ka nagpapahuli. Like, share ang video, mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Eto na. Salamat hanggang sa muli. Bye-bye.